tiksigan fali tanduanan am labong lawat mutul ikagat pul al ngabi bulul kalbong libun kalbong fule lagi dusan gara uldin munan pan ngabal di fikong pan ngabalik bu kuno gut magak lafu pus bansung kusam ni lafu munan kitab pan ngabal uldin pan ngabal kitab duni mo lawu di kagat bul amlawili albong fule blaan lalut lag lam lungay at mudal at marag di kabanwe amlawili kalbong fule blaan lalut lag lam lungay pan ngabal nasan gare kenen go tambul Morning Hataw na! Alas 7 na. Mga kabrigada, sugda nato ang adlaw sa Morning Hataw. Bangon, bangon! Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karoon ay Lunes, August 9, 2021. Ako si Justine Manansala. Lunes at Biyernes, makihataw na. Lunes na, mga kabrigada. Sabay ninyo sa usa ka lingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo ug mga hataw na balita ug mahisgutang kasadya. Ako, si Dil Bartolaba, Barog Jensen. Ako si Kent Abrigana. Sugda na to ang buntag nga dunay puso at galing. Good morning! Lunes ulit. Gwapo kayo madunggan sa buntag. Ang music sa Parang nature ang daan. maririnig Yes. natin. Oo, because today we're celebrating, mga kabrigada, ang World IT Day nato. Ang ato ang mga indigenous people, gina-celebrate nato. Diri pa lang sa Pilipinas, na ay give or take 100 indigenous people diri sa ato ang bansa. Ang bansa. Nasod. Nasod. Diri sa ato ang nasod. Kayo, imagine sa usa ka syudad na ay pila dira na nag-diverse. And lami kay paminawon usahay ka na ang ilahang mga dialect na Correct. ma-share sa tua, di ba? Usahay. Yung Oo. tapos. Usahay. School, labi na sa school, na ay mga estudyante na mali ang paggamit sa mga word. Ugang kanindot no kay sa ato din hiwalay faction bitaw. Ngarang like sa mo dati sa MSU, diverse kayo ang mga kauban nako, like ang mga friends ko, na ako yung mga friends nga Muslim, na iblaan, og lailahi pa jud og wala gud kinang murag ay nakayngana sila. Murag mga yana gud yung mga butang. Real talk, wala ba? Sa amo wala. Oo. Real talk ta, wala ba? Kay sa tanaw na ako, hantod karon mo nang ginalaban sa to ang mga IT leaders na mawala na gid ng faction, na mawala na ang inequality. Kay kumpara sa tuwa na open-minded ta, na we're so welcoming sa culture, na murag curious kay ta, wala. Di ba? Di nato ma-feel. Pero kung tanawin din nato ang kadaghanan, wala ba sila'y nakasinati na inequality? Mahatagan jud ba sila o fair treatment? Labaw na kung nasa mga application. Di ba? Kung butang nila ilahang tribo, blaan. Wala jud ba sila'y madawat na unsa ba, judgment or biases? Yes, sana. Diba? Kay murag na apay, hantod karon. Imagine even ka na bitaw mga naa sa mga traffic lights, kanang the way nato sila tawagon ay mga ano man na sila. So medyo discriminating na to for them, di ba? Correct. Even sa ana ka simple na bagay. Kunwari, kita ha, normal, mag-ana lang tag, ay, bilaan. Kana pa pag-pronounce pa lang nato. Discrimination na na. So mo nato ang gusto i-change, gusto baguhon, o karon sa Indigenous Peoples Day or Month, kailangan magkaroon pag-awareness ang tanan kung unsa gyud kagwapo ang kultura sa ato ang mga ITs. And unta mo preserve na no, labaw na sa karong mga new generation pareha sa atong mga performers. Kaya mo ganyan na ang nahisgutan po sa itong niagi po na Blaan Day kung paunsa ba or sa ito ang LGU for example, paunsa ba nila or paunsa sila makatabang arong ma-preserve na siya kay syempre dagan sa atong mga blaan karon kay kanang eskwela na bitaw tapos ang uban murag ginabayaan na bitaw ang tradisyon nga na. So paunsa na nila
kanang intact pa bitaw ang ilang culture. Actually, kanang as simple as saying it properly. Na dili siya bilaan. It's blaan. Ginalaban na nila kana dako na nabagay. Syempre, napay mga tiboli. At daghan pa Hindi kay lang yan tag eh, tribo diri sa tua. And sobrang colorful. Tama si Kent, no? At unta na sila'y mga ma-assign to preserve at ipadayon ng ilahang culture. Kay lami kay siya, tunan, labi na, atuan mo ang ilahang kanang naabay mga villages, community, nga ginalive, gihapon nila ang ilahang tradisyon. Labi kayo ma-discover. Oo, syempre ang suporta na kinahanglan gyud nila, financial. Yes. Kay pareha sa ilahang mga produkto. Kaniya ko ang sulot mga kabrigada, nasulot na po na ako ni last time. This is a blaan murag improvised, modern blaan necklace na gibuhat gyud ni nila. So kani, kung tan-awon mo di siya traditional, pero nagyapon ang kultura sa blaan ani. Imagine kung kani ma-export nato, mahal kaayo ni sa ubang nasod, di ba? So kung ang magkapital ang government, ma-export sa ubang nasod, pwede ang portion ana ihatag sa mga communities para mapadayon ng ilahang pagskwela o kabalumanta kaning mga malong na ginabuhat nila ang pag-weave na mano-mano dugay kay na proseso. Naay uban days, pero napoy uban months gyud, lalo na kaning kailangan pa nila madamguhan ang design, di ba? Mga dream weavers ang tawag sa ilaha. O kinahanglan ba nato og mga personality kumbaga nga mag-represent sa mga designs o kaning mga products ato ang mga blaan like for example kay Catriona gibandera niya internationally ang mga Tiboli. ang mga designs nga Gwapo gikan kayo sa to. tela sa blaan, tiboli. Oo. Nakaidugang? Mahal kayo ato mga products abroad. Nagani ka trending online karon. Kanang palwa gud sa nyog. Oo. Nasa Pila 3,000. na? Ayo. Oo. Palwa lang to sa nyog. Ha? Sa tuwa diri, sipaon lang na to na. Dito, gi-display sa usa ka exhibit. Mga 3K. ginagamit. Padidit doon Oo. sa... Sa mga burol. Burol dito. Mga na yung sakyan. Mga na itong ski diri. Ay, sisid. Mga ginakuha. Didit. Mga Padidit. sisid. Kay Sisid, mag-dive. Sisid sa farm lot nga lang. Farm lot. Farm lot. Wala tayo. Itong bata pa kami nga lang. Oh, di ba? Bakit sisid? Di ba sisid kayo Sa sa tubig. dagat? Baka sa man? Ilonggo. Wala nga term siguro Ilonggo. Ikaw lang. Kami kay Padidit. Padidit. Sakay ka sa palo. Bitaw. Oo. So, Moto, kaso pa lang ang effortless tayo doon. Bunutin lang yan at paugahin 3,000 pesos na. Paano na lang yung mga pinag-effortan. Correct, kanang pila ka days, months na gibuhat og karon na trending kaning Nas Daily kung kaduog ta sa balita na nagikuha nila si Wang Od, katong nag-tattoo na traditional kay ang gamit sa tattoo. O ana gani sila, wala daw nag-authorize si Wang Od na para pwede siya maghatag og masterclass. Karon, ana si Nas Daily na naa daw gipirmahan. Pero diri nato mabalaan mga kabrigada kung unsa ka importante na mabalaan gyud nato ang kultura sa to ang mga IP. Kay ana to mga eksperto na dili na individual lang ang maghatag og approval. Dapat daw ang buong tribo ni Wang Od nihatag og go signal kay ang iyahang techniques dili na iyaha lang. Pasa-pasa Culture na nila. sa iyahang mga kanino-nino-nunon. Kanunuan pa. O cover Modo sa na. ipralo. Ng ipralo. Ginugel. Sige. Hindi, pero mauna na, dili pwede basta-basta nasudlan ta og mga pareha na, foreigner. Na Naaralin i-take nila. advantage ba? I-take advantage. Siyempre, dili educated yun. Walay na balaan siguro sa kontrata. Tapos, take advantage lang. Dili na pwede mo nang dapat i-protect good nato ang rights sa tuang. Gamit ang ipralo. Sa ilalim ng mga ipralo. Pero uso bitaw kaayo na kanang dating bitaw sa mga Pinoy. Mapansin nyo na daghan mga foreigners bitaw ang nag-comment sa mga like TV shows, mga artists, tapos kunwari, wow. Kasi grabe tayo spend ng Facebook hours eh. So sila take advantage i-target na to market ng Pilipinas kay grabe ni sila. Oo. Kag maganahan pud abi ang mga Pinoy bitaw nga makitaan ang usapod ka Pinoy nga Ma-feature. ma-feature. correct. Minsan may mga videos na hindi naman kapuri-puri pero gina-feature nila para lang dyan sa views mga kabrigada. Kaya mga Pinoy, ganahan kayo, tanaw, ano na, colonial mentality na to, na Overwhelmed kayo. Laing bansa ang mo compliment sa to. Pero balik ta sa to ang mga IT, no, na dapat maprotektahan yun sila. O siguro kung kaning kay Wang Od, proper lang ang, or enough
support gikan sa government ang nahatag, di siguro magkaroon Umabot ng sa mga ganun. oo, na kailangan pa nato og outsider na mo complement og mutudlo sa iyang mga techniques. Kay why not diri lang sa to? Why not diri mismo sa Sa ilang ilahang, tribo? di ba? Community Diba? nila para mapasa-pasa na maayos ba? Oo. So going back diri pod sa tuang region, pud na ang pwede mabuhat. Kailangan yung support mga kabrigada. Og syempre, kani ato ang nasinatian last weekend. Tanan siguro ta na experience. In other news, mga kabrigada, grabe na gyud ang baha diri sa Jensan. Pila na ba kabaha ang niagi? Parang na tatlo ato na ang ganyan city kalala engineers na ano daw, na ay master plan na Oo. buhato, na ayuso na ang mga drainages. Kaya wala na, mao na gyud ni. Ginaulan na ta og ginabaha na ang Jensan. Ano yung na-experience? Ako, buti na lang nakauwi na kami noon, pero magdamagan talagang baha. So, nung morning, marumi ang kalsada papunta dito sa trabaho. Kahapon, sinubukan ko tawagan si Engineer Signar para nga alamin yung plano, mga and everything about pagbaha. Walang sagot eh, kasi baka Sunday. Oo. Baka linggo. Pahinga siya eh. Oo. Karon kaya ba si pwede na to matawagan? Pwede. Si Kayo, Engineer kamusta Signar? sa inyong purok bayanihan? Ako sa Abuakay, katong nag-uli ko dito sa sa timing, pagbalik na ako sa B-house, kay nagsugod na og ulan. Kaya na. So pagbalik na po dire kay nagulan-ulan. Na wala ko nag-expect nga ingato ako. So kay grabe yung taon ka uga ang dalan ato nga time atong before good na ulan. Imagine, bisag diri sa may Perez subdivision, kutob diri ang Oo, baha nga. na wala mang Baha diha. ginabaha dira o pa saka dapat ni sa may polytechnic. Grabe ang traffic. Siguro na-trap na ang mga sakyanan because sa baha. Kaning gi-post nato sa Ronda Brigada fan page na diri banda sa Lagaw. Mura nag-river. No, guba gid ang Agos mga talaga, sakyanan, ana. grabe. Unsa ang rason ana? Basura lang ba jud? Or drainage. Or drainage system na nato, dili na kaya ang number of population unta mutubag ang City Engineers Office para makabulito kay dili ni ang first time na nahitabo og August pa lang ta. Sunod-sunod pa ang mga pag-ulan. Although thankful ta mga kabrigada kay ana gani ang ato ang pag-asa na dili man gyud ta bagyuhon diri sa Jensan diri sa atong region, but bisag di pa gani bagyo ana na. Mga habagat pa lang daw yun eh, sabi ni Oo. Pag-asa. Oo, habagat daw yun. Sino nga yun? Si Sir Benrio. Yes, our cool na cool. Ang tawag niya sa akin sa radyo, Sige. ma'am. Ilang beses siya briefing, sir po, sir. Ma'am. So nilanti ko na lang. Para ma-achieve niya yung mga ma'am niya. Oo, nakausap din natin yung mga barangay na napuyat din, mga kapitan natin, mga city councilors. Actually, eto may nalaman ako, sabi ni Attorney Jen Gacal, meron siyang term eh, na parang ilipat yung budget ng drainage system kasi hindi pa naman daw kailangan. So sana wag daw Okay. matuloy. Nagagalit siya kahapon, mainit na naman ang ulo ni Attorney Jen Gacal. So parang meron silang meeting ata, i-open up niya na naman yun, na bakit daw pinapalipat sa ibang budget yung budget para sana sa drainage system. Kung dili mo siya pwede maingon nga walay budget karon tungod sa COVID, kay dati pa na siya nga problema. Dati pa dapat gisolusyonan, dili gihulat na, nahitabo na ni karon. Nagbabahaan na. Mga ma'am, sir, gibaha lagi ang daghang lugar sa Jensan. Niadtong Sabado sa gabi, humanibundak ang kusog na ulan. Hantod o hatod sa localized thunderstorms. Dili pa itong bagyo ha. Daghang sakyanan na ang nangatirik. Ug daghang balay ang nabahaan, partikular na sa pipila ka barangay sa Dakbayan. Kini ang Barangay Apopo, Mabuhay, San Isidro, City Heights, Lagaw, Baluan ug Bula. Sa Purok Mauswagon, Barangay Apopo, pipila ka pamilya ang gipa-evacuate tungod sa baha. Apan maayo, matod pa sa Disaster Risk Reduction Management Office kon DRRMO, walay reported nga samaran o namatay tungod sa pagbaha. O para makahatag sa tuwa og dugang update sa linya sa telepono, makastorya nato karong buntag si Joe Pula. Joe, isa ka hataw na morning sa imuha. O sa kahatong nga morning, mga kabarkada sa Morning Hataw, kabrigadang Steve, kabrigadang Justin, at kabrigadang Ken. Maayong buntag sa ninyo, mga kabrigada sa tanang mga nagtanaw kabrigada sa Tibok Kalibutan. Maayong buntag. Yes, kabarkadang kabrigada Joe. Asa ka karon, Brigada Joe, o pwede nimo i-describe kung unsa ang sitwasyon dira karon? Okay, nakita diri karon sa may Purok Morales, no, kung diin katong unan kung inyong mahibaluan mga kabrigada nga una nato nga na interview katong mga kung diin katong apektuhan nga residente kay ang ilang lugar is kanang ubos nga lugar, no, kay dati to siya nga kurik sa standstill ko sa una apan
ato sa pagdevelop sa dakbayan sa Jensan, no, gibalayan siya, gibutangan og mga balay, so nasirado ang agyanan, ang natural nga agyanan sa tubig. So karon inig buntak sa ulan tuagyod nagtapok ang tubig dito sa ilang lugar nga ubos o naglunok ang ilahang tugkaran. Yun, Joe, meron din mga unfortunate na incidents. Na ay duha ka natala ang Bureau of Fire Protection nga sunog ug duha ang namatay diha sa may Queenies Love subdivision. Nabatay mga update na tungkol dyan? Yes, actually nailhan tong mga nasunog, no, nga duha ka missionaries na na-assign diri sa Jensan. Wala gyud nakakuha, no, wala nakatawag gani nakapugong ang kusog nga ulan para mapula ang kining mga apoy sa pagkasunog sa mga panimalay. Isa pud kasunog ang natigayon dito sa may Hikban subdivision. Kato siya nahitabo to siya Sabado gyud, no, alas 9 sa gabi sa Sabado, ug isa kini ka abandoned nga house, may na lang kay walay naangol, nasamad o namatay dito sa area. Apan kining dinhi nahitabo sa may Queenies Love Village alas 4 kaadlawon sa Domingo, kundi nakaplagan na lamang nga na trap og namatay silang Jonathan Steffi o Roberta Steffi, mga missionaries kini. Ug makasubo kayo, no, kay wa sila nakagawa sa ilang balay. Most likely nasuffocate kini sila kay wa sila kagawas yun. So wa nakapugong ang kusog nga ulan, ang pagbuntak nga ulan, aron sila nga masalbar sa pagkasunog sa ilahang balay. Ayun. Daghang salamat, Joe. O siyempre, maayong buntag sa atong mga kabrigada, Kent, no? Amping Jod, labi na sa atong mga kabrigada nga kanabitawang duol sa mga landslide prone areas, mga flash flood prone areas. Yun lagi, nung nabalitaan natin yun, around 4 a.m. pala, nangyari yung sunog dito nga sa may Queenies Love subdivision. Nagre-rent lang yung dalawa at sila ay mga missionaries. If hindi tayo nagkakamali, sa Mount Calvary ang kanilang church. Ug saklap kayo ba, no? Kay siyempre nagulan na gani, nagbaha pa, tapos masunugan ka ba in taon, tapos doon na pa'y nawala nga kinabuhi. So, ang mabuhat lang dyan na to, ani ka, brigada, dapat mag-amping dyan ta, nga dapat kung akong doon naman tayo ginaluto dara, kung akong nagauling man ta, dapat bantayan dyan na to, or Attention dyan, no? Or kung naman tayo mga saksakan din ha, nga wala ginagamit, or kanang mga butang bitaw na or posible gani nga basi nag-overload to siya. Dapat bantayan jud nato na arong makalikat sa mga ingani bitaw nga incident. Ato nakastorya gahapon ang Socotec. Wala naman jud kay sila concern ana sa ato mga panimalay. Kay syempre ang mainline man lang ilaha. Pero ang ilang suggestion sa ato mga kabrigada, if namoy masking gamayng budget para lang ipa-check ang inyong electrical wiring sa mga professional jud, ipa-check jud mga kabrigada, kay as time passes by manggod nagababa ang kanyang ang kanyang quality. So lirikado mga kabrigada, imagine duha ka tao. Oo, lumang bahay na rin kasi yon, kaya siguro. Og dapat every 5 years kay sigun gani sa atong mga electricians, di ba, or kang sa BFP, every 5 years dapat ginaisla nato ang mga wiring sa atong mga panimalay arong ano gyapon ba safe, kay posible nga kita na asang ilaga or basi kanang tungod sa init bitaw kanang murag nagnipis na ang At saka wire. isang senyales daw, sabi ng Socoteco na may something wrong na ang wirings ninyo pag nahahawakan yung mga pader na mainit. Ibig sabihin may wrong na dun sa loob, pwedeng kailangan ipa-check mo yan. Lalo na gabi tapos mainit ang wall mo, akala natin normal lang mga kabrigada. So amping jod, doble ingat, labi na sa may mga kauban nga bata sa balay mga kabrigada, diha baya usahay mag-trigger ang sunog, magdula-dula og kandila or unsa ba diha. Samantala, narito na ang ating latest weather update. Ginapay balo pa sa pag-asa nga posible lang gihapon makasinati og pag-ulan tungod sa localized thunderstorms, maong ginapay numduman ang publiko nga mag-amping sa mga pagbaha og pagdalihi sa yuta. O karong adlaw Lunes, dunay 25% chance of rain sa hapon, maog gihapon ang pag-abot sa gabi. Samtang para sa forecast temperature, makadagamtam ang Jensan og 31 degrees Celsius nga temperatura. Girl,
kamdodat blaan di munan. Tigalam ngel ni do kafeldam, kuk tulen gu kaglasa blaan di munan. Nen sa ikaya kudidat kule lagi, nang tofal nongay gito nawa, san satu to gito nawa, dumdai gito kaglasa, nunam na di lagat, nunam na di baba, kabaylo satu gito gumda, na yasin doon to ng slafa. Kaya gukat man satu di gito stutul, patatak lipat di gito butambul, tuwa sa lugo di batdatal na sa lugo di bulul, sanak di leem batak igesaul. Ensai kaya gudidat fule lagi, nang tofal nungay gito nawa, san glalo to igito fanga, san satu to igito nawa, dumdai gito kaglasa, nunam na di lagat, nunam na di baba, kabaylo satu igito gumda, na ensaduan to ng slafa. Saduan to ng slava, odanin nenang atus slava manan gunen. Daghang salamat sa tuwang mga blaan performers, mga kabrigada. Padayon gihapon atong pagselebrar sa tuwang World IP Day. Ug karong buntag makastorya nato ang event director sa tuwang World Blaan IP Summit 2021, Flor Delez Lintang. Isa ka hataw na morning, Flor Delez. Good morning po. It is an honor and pleasure to be here po with you all. And we are so very excited for this one, no? And of course, this event is very historic masyado. Okay Opo. lang ba tawagon di kag Flor? No problem at Okay. all po, ma'am. Nakay blaan name, Flor? Libon Mulalabong. Yun po ang name ko sa Blaan. Yes po. Isa ka few flafos. Good morning, no? Good morning. Libon. Tama? Tama ba mo to akong libon? Yes. Tawagan sa imo akong Yes, inblaan? po. Yes, po. Okay lang pud ba na nako bilang usa ka dili blaan, imong blaan name ako ang pagtawag sa imuha? Or dapat blaan to blaan lang pud na? Supposedly, no, meron tayong mga law. Oo. Yes po. Meron tayong mga law for that. So, ang isa ka non-blaan, no, pwede magpa-adapt sa blaan culture or tradition para makagamit og blaan name. Ah. Yes po, yun po yun. Hindi ka po pwede magamit ng blaan name if you are not blaan. Pero pwede akong tawag sa imo, imo ang blaan Yes name. po, no Ayun, problem. Yes okay, po. pwede di ay. So, curious ko, since na-mention mo, paano ng process sa pagpa-adopt? Actually, meron po tayong mga fulong. Like one of the leader in the city, IPMR, si Locio Kawayan. They know, lalapit po lang tayo sa kanila at para ma-process, no, on how to be adopt blaan. And of course, mayroon tayong mga law, as I've stated a while ago, no. And I think 6 months na magstay sa community. Pinag-aaralan po yun. Process, step by step po yun. Kinsa na ang nakapa-adopt? Actually, marami, no? And one of that, our CEO, may plan na magpa-adapt si Sir Edward Lacanilao, our CEO. And sabi namin sa kanya, you have to stay in the community, pag-aralan ang culture, you have to know the tradition and rituals of Blaan, and you need to stay talaga in the community. Okay, Yes pero po. it doesn't mean na kung magpa-adopt ka sa Blaan community, i-renounce ni mo imuhang tribe before. Yun po, ma'am, hindi po at all times na i-announce, no? Oh, I mean, i-renounce ni mo. Kunwari, imuhang tribo is Bisaya o imong previous tribe, dili man ibig sabihin na pag adopted ka sa Blaan tribe, di na ka
Bisaya, dili po Dili ana. po, ana. Okay. Yes po. Yes So, po. You have a freedom for that. okay. Yes po. So muraraga, madugangan, imuhang Yes, knowledge yes sa po. kultura. Very nice, lalo na, let's say, sa foreigners na very curious sa Blaan culture. Kaya daghan gid kay taga-ubang nasod na gusto mahibaw-an ang kultura sa itong mga IPs. Welcome pud sila. Yes po, they are welcome. Like I have a friend po named Brandy from Germany. No, nag-aaral po yan siya ng he always embracing how to know the how to play the instruments like that. Yes. Mayroon po silang page, yun po ang Fuglong, no. They are always engaged and they are really committed to know about the Blaan culture. And open po yan sa lahat, no. They visited the communities para alamin po ang lahat ng culture ng Blaan. So part na siya sa immersion na pwede mabuhat, pwede matunan kung magpa-adopt. Or bisag dili magpa-adopt, pwede, no? Pwede po. And of course, no, this IP Blaan Summit, first Blaan World Summit, ang main kasi na theme natin is Blaan IP Beyond Borders. Not only the Philippines, pero meron po tayong mga Blaan na mga kasamahan that married, no? Ang partner po nila, yes. Intercultural, yes. Nag-married po sila. They are married to a foreigner. That's why yun po, parang ang perspectives ng mga tao, Blaan is just a Blaan, no? But then we are so proud of that kasi meron po tayong mga kablad na Blaan na they are engaged to international, no? Not only here, but international. Sige, before we go to the World Summit, Flor de Les, katong sa mga gusto mabalaan ang kultura sa Blaan, para sa imuha, unsa ang isa sa pinakagwapo na dapat mabalaan sa tibuok kalibutan? You know, for me, sa akin, I am always proud talaga, no, na where I am, whenever, no, kahit saan man ako, I am always proud na proud Blaan talaga ako. Few flafus di that flanuk Blaan de, no. Hindi talaga pwede ikakahiya ang culture. We have to speak, we have to voice out everything na tayo talaga ay isang Blaan, no. Blaan na hindi lang basta Blaan, but then we are Blaan na makaka-proud din, no? And of course, kahit saan kami pupunta, hindi talaga mawawala yung mga accessories, no? As part of our culture, we need to wear that one, no? Para mapapakita sa lahat that we are proud of our culture. And actually, gwapo gyud kaayo ang accessories sa mga Blaan, kung pwede lang gani masulot siya everyday kay isa gyud siya sa treasure dili lang sa mga Blaan kundi sa buong Pilipinas gyud. Flor de Les, anak ka ganina na kaning World Summit, isa ni ka representation or isa ka palatandaan o gusto nato mapaabot sa tibuok kalibutan na kumbaga global po ang tribong Blaan. In what way pa nato mapakita na global ang pagiging usa ka Blaan? Other than kaning engaged to other nationalities na naapunta sa ubang bansa, unsa pa? Being a youth, no, as a youth, yun po, through our works, nag-work po kami through community and Batang Star Philippines has a program like IP, Children Indigenous Welfare Program. Yun, gusto po namin kami as a IP, yung sariling atin. No? We always work with that para ma-educate naman ang aming mga kabataan na IP or mga kabataan naming Blaan. So with that, as me, as a youth leader, makita ng mga kabataan na, oh, si ate ko, Florida, she is like this. And she is a good role model para sa amin. Yun po, in that way, mapapakita po namin na, oh, hindi pala IP lang, si Blaan lang si Ate Flor. But then, she is here to help us. She is here to motivate us para maiangat naman, no? Ma-educate naman ang mga kabataang Blaan na yun hindi talaga mawawala sa atin, ano, yung word na stereotype, no? Discrimination. But then, no, with that, hindi namin binibigyan ng mga conflicts. We need to deal that one para makita naman yung isang Blaan ay
edukada, yung isang blaan ay mabuti pala, hindi Yes. yung tinatawag na culture of peace. Oh, no? you have to rise above Yes, it, no? Sa yes mga po. conflicts. If okay lang, Flor, unsa imong na-experience na discrimination, even if educated na ka, you're a proud blaan, kabalo ka, unsa gyud ang tinuod, pero ikaw mismo for sure naka-experience mo kag discrimination. Yes Pwede nimo po. ikwento sa mo, unsa imuhang gibuhat na approach? I've been experienced that one before when I went to Coronadal. Oo. And may isang babae na nakasakay ko sa van. Okay. And nauntog. Ah. And sabi niya, ay, bilaan, like that. Oo. But then, Ha? Paano? I mean, paano niya na-mention? seems Anong like bilaan? parang expression. Expression na lang niya. Yes. Ah, okay. Yes. Like nauntog and she said, ay, bilaan. And syempre, parang You took offense yes sa to. po. Okay. And yung friend ko kasi masyadong kalmado and she said na, just ignore. That is just like this. But then sabi ko sa kanya na, we need to deal it talaga no, na Oo. culture of peace talaga. And of course, peace of mind para walang conflict. Pero kailangan din nating sabihan ng konti Oo. to remind them na that is not good. So, unsa imong gibuhat? Nag-transfer ako ng seat. Okay. Oo, yes. Nag-swap kami ng friend ko and I talked to her na, Ma'am, I am blaan. Oo. And that is not really good po talaga to mention like that at gawing expression ang word na yan. Because blaan po kami, yon. Bali, parang mahinahon na term. Oo. So, how Yun did po. she respond? Or Sabi he ba? niya, she. Okay. And she said, okay po, ma'am, hindi na po yun mauulit. Yes, Okay. basta. And I said, naiintindihan ko naman. Pero anyway, nung hindi naman ako bilaan, I am blaan, no? Kasi wala mang Common na siya na yes. mispronunciation. Yes Good po. before, bilaan ang pag-pronounce eh. Yes Pero, po. dapat ang pag-pronounce is Blaan. blaan. Yes O po. ang mga connotation sa bilaan, di ma-deny na lain. Di ba? Yes So, po. mauna inyong gusto. Yes. Baguhon yun. Yes po. But then, hindi maiwasan talaga, no? Na meron ding mga blaan that they are very angry, no? Basta makarinig ng word na bilaan. But then, sabi ko sa akin, we're not bilaan. We are blaan. Yes. Yes Og po. siguro we have to commend bod si ate kay wala siya nasuko or wala po siya na-offend na naingnan nimo. Yes Kasi it po. takes two. So kung ang mga blaan gusto ma-inform ang non-blaan community, dapat kita pod willing pod ta to learn and accept the information. Other than that, wala na ba? Wala na ba ka yung naduro-duro ka? Wala na ba na experience yun ka na discrimination, let's say sa work, na nabalaan yun na ikaw usa ka blaan, tapos na kay na experience na discrimination? Last time, high school po ako noon. Sige. But hindi ako yun. No. We just heard na sa campus namin, nagsasabi ng ganyan na mga word na bilaan. But then my friend attack her. No. Sabi ko sa friend ko na, I think hindi siya parang good role para sa atin na yung ugali ng ganyan, no? Magbibigay ng war sa ibang tao is not. Hindi kasi ganyan ang blaan. Sabi ko, we are not like that. So let them. And yun po, hanggang sa na-realize namin na we're not talaga bilaan, no? Hindi kami bilaan. We're blaan. And we are so proud of that. Kahit, even ngayon, kahit sasabihin na nilang bilaan sa akin lang, hindi na ako parang Hindi ka mag-respond, no? hindi na ako Kay di- nagre-respond. Yes Correct. po. Oo. Kasi hindi naman ako bilaan. I am blaan talaga. Yes, and you are a proud blaan, Flor. Maong karon na atay ginaselebrar mga kabrigada na IP Summit World Blaan IP Summit 2021. Unsa ang mga events sa aning atuang summit ug kinsa ang pwede mo tambong? Actually, this is open for all, Blaan and non-Blaan IP. And of course po, sa mga international na, na mga friends natin. This is open for all. You can go to Batang Star Philippines main page. And of course, the IP Children Welfare Program, Batang Star Philippine PH.
with our partners po, yung sa mga far-flung areas, communities, we have a radio na konektado po tayo sa DXCP Radio Totoo. Yes po, pwede po tayong makikinig po doon. Yes po, connected po tayo doon. And of course, thank you Brigada for this morning hataw. At stay tuned in po tayo dito sa mga kabrigada. Yes po, magandang araw po sa lahat. And of course, this summit, no, the objectives of this summit is to connect and to know the culture of Blaan, engaging Blaan, moving forward na po tayo. Yes po. And the theme po natin is ang Blaan IP Beyond Borders. Unsa pa ang mga activities na noteworthy na dapat abangan jud nila? Yes po. Today po marami po kayong makikita na mga performers na Blaan Band. Makikita po ninyo yan. And of course, we have 4 speakers na first 2 international and 2 local. Wow. They are all Blaan. Kinsa, no? pwede ba mabalaan? Of course po, and abangan po natin si Pastor Dan Katuran from Chicago. He is Blaan ministered po doon. And of course, si Ma'am Arjo Carreño Turner. Ngayon, she at Georgia, Atlanta. Yes po, married po siya sa isang foreigner. Yes po, Ma'am Mambay, kung nanonood po kayo ngayon, good morning, good evening dyan sa inyo. And of course, si Sir Jerry B.S. Malatin from International Care Ministry, the National Operations Manager po, si Sir Jerry B. And si Fulong Romy ng SIPA, Sarangani Indigenous People Professional Association President. Okay, ang mga events na to, Flor, today lang ba? Sa ang duration sa Yes mga po, event? started 3 p.m. ngayong hapon until 6 p.m. po. Doon po, Batang Star Philippines. So online lang ato ang mga Yes po, activities. virtual po. Okay, Yes virtual activities para sa first, grabe no, very po, first historical day ni World Blaan IP Summit. Dahil first ni siya, Flor, unsa ato ang gusto makabutan ni? Unsa atong goal sa summit na ni? The objectives po, no, nandito po, may parang nasend sa akin eh. Sige, No, sige. Yes po. Ang objective po ng summit na ito is to aim to have a united global Blaan talaga. Para malaman natin na, ay, nandoon na area dito sa Asia, marami, no? Sa America, meron din pala. Sa Middle East, marami din pala. So, to connect with them Ayun. and to know them, no? Na hindi lang pala dito sa Pilipinas ay may Blaan. So ang pagiging usa ka Blaan beyond borders. Siya. Yes. Floor, message nimo sa mga kahenerasyon nimo na Blaan ug sa mga younger generations pa. You can speak in Blaan. Few flafus di kalbong de, no? Do sa to ati you floor lintang da di blagan. Padayon na to mimo few para di darimo to dad nga. And of course, garo go de dad kayo to na fat para ma-level up ikalbong de. Please be with us. Nagara go kalbong de ni Islam para di ka few to. Few flafus di kalbong de. Daghang salamat, Flor Delez Lintang, ato ang event director sa First World Blaan IP Summit. Ako ang nasabtan siguro dito para mag-level up ang Blaan. Tama? Kay level up English mo ang giingon, Flor. Flor, unta mag-level up gyud ang awareness pa sa tanan. Dili lang sa Blaan community, sa non-Blaan community, kailangan pod kita mismo aware sa unsa ka gwapo ang kultura og iwasan na nato na mga kabrigada ang pag-ingon og bilaan ug unsa pa ang connotation sa ana kay dili na siya maayo ug offensive na para sa tuang mga Blaan brothers and sisters. And it's about time na mahatagan gyud sila og recognition kay usa sila sa treasure sa tuang nasod Pilipinas. Mga kabrigada, at ang iyong mga hataw, balita ug impormasyon sa pagbalik sa Morning Hataw. Mga kabrigada, niya natong hataw balita. Desisyon nga pagpaluwag sa 24-hour liquor ban sa Jensen na andam nga depensahan sa LGU. Soxargen nagapabilin nga usa ka top region nga daghan na active ug bag-ong kaso bahin sa COVID-19 matod sa DOH. Dugang nga bakuna ni abot na herd immunity sa Jensen gilauman nga makabuot sa Oktubre.
Mga taga Mindanao nakahatag og Olympic medals sa Pilipinas sa 2020 Tokyo Olympics. Gitanggal na ang pagpatuman sa total liquor ban sa Gensan na panduna kini mga kondisyon. Sa gipagawas na bagong Executive Order number 34 sa LGU Gensan, Lunes hangtod Sabado ipatuman gihapon ang liquor ban gikan alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Buot pasabot. Sugod sa buntag hangtod alas 9 sa gabi mamahimong makapalit og mga ilimnong makahubog. Lakip na usab ni ini ang mga establishmento nga nagaserve og mga ilimnong makahubog. Apan sa Domingo magapabilin gihapon ang total liquor ban. Gibutyag usab sa Philippine Medical Association nga wala ni ini ginauyunan ang mamahimong lakang sa LGU Gensan. Ang immediate effect ng consumption of alcohol is you lose your inhibitions, and more often than not, when you drink alcohol, it is with somebody else, a friend, a relative, or someone who is close to you, with whom you want to socialize with. Aron maka-esplikar ug makatubag ang atuang local government sa Dakbayan na human sa gipagawas na Executive Order number 34 partikular na sa liquor ban mga kabrigada. Nasa linya sa telepono si Attorney Armando Clarin, atuang City Legal Officer. Attorney Clarin, isa kahataw na morning sa imuha. May buntag sa tanan, no? Sa tanan naminaw, inyong programa Unang Kanaus TV, no? Yes. Thank you very much for this opportunity. Attorney, dugay-dugay pod ang liquor ban nato diri sa Gensan. Halos 2 ka bulan pod to. Unsa ang rason sa tuang LGU nga nung finally gilift na ang liquor ban? We understand that there were several requests from the private sector, no? Those who are very affected, the restaurant owners and sa mga nagkabaligya o mga bino, mga intoxicated liquors. They were constantly requesting the IATF. And finally, because of the medyo na may mga datos po na pwede siya i-allow, so hindi pa siya nga nakasignificant, but understanding the plight of this sector of our society. And anyway, there is no specific mandate from the. By the way, there's no specific provision sa omnibus guidelines about liquor ban, but rather it was more on the innovation of the city government because of the city is the gateway of all the areas surrounding it, no? So, tagad kung kita yung mag-back down, sigurado kayo na mag-back down to the economy sa the rest. That is why the decision of the IATF, because of the data that they have, no, from the experts, was to practically impose the liquor ban because it is usually ang nagdudugay and the transmission and everything. Nag-gather ang tao, dugay mag-inom, etc. So, but this time, it was regulated. Really siya absolute nga na ay total liquor ban, but there are periods wherein the liquor ban is still implemented. No? Practically, as provided in the new EO, as issued by the mayor, pursuant to the meeting last August 6th, no? It was at 2 p.m. There was a virtual meeting between the members of the IATF, and upon the recommendations of the doctors and some business sectors who were represented in that meeting, it was agreed to somewhat luwagan gamay ang liquor ban, but not totally. So the liquor ban is side by side with no movement Sundays and during the curfew hours. No? Attorney, so that was the, yes. Sa guidelines sa tuwang National IATF, wala man yun nakabutang na naay liquor ban pag naa sa GCQ ang usa ka dakbayan. So kaning liquor ban, desisyon ni sa ato ang local IATF. So para klaro lang, attorney, with the approval na gyud ni sa IATF nato ang pag-amyenda sa tuang liquor ban, tama po? Again, approval sa local IATF. Okay. Innovation of the local IATF. Opo, pero attorney, ngano ang ato ang PMA wala man naga-agree dire, ato ang Philippine Medical Association diri sa Gensan, wala sila ga-agree sa lakang ngani natanggalo na ang liquor ban. Yes.
actually, the medical sector of Shenzhen really does not agree, absolutely. But of course, there must be some balance between the business sector and our experts. No? Di pwede paminawon ng isang sector. It was agreed during that everybody must agree. No? So it was agreed because of the claim of the private sector, especially the business people, their business were so affected because of the imposition of the total liquor ban for the past 2 months. Now, this time, giluagan sa gamay, but not total. There's still liquor ban, but of course, during those periods, like for example, Sundays, wala, total liquor ban siya. Oo. And then during the limitations lang. Pero Attorney Clarin, ang tinuod na panghitabo kung naatay limited na liquor ban, na bawal gihapon ang liquor pagbaligya from 10 p.m. to 4 a.m. ug ang Sunday, mamahimo ramang gihapon na mupalit sila before that time frame ug Sabado pod mupalit sila. So unsa ang significance, Attorney, na gibawalan pa nato ang liquor pagbaligya ani during those times? No, ang pagpalit, no? Ang total, ang liquor ban during those periods is still ang pagpalit. By the way, it's not between 10 to 4, but 10 to 5 p.m. ang during the liquor ban. And ang pagbaligya is kutob lang, last order is, like for example, sa restaurants, up to 9 p.m. lang, no? Because by 10 p.m., doon siya, bali, curfew hour, nasa part of curfew hours. Now, ang components ng liquor ban as provided in amended Section 13 of EO 25 as amended by EO 34, ban on liquor includes the drinking, selling, and buying of liquor. So even if they're going to buy liquors, but they cannot, they're still selling, but they cannot drink it during those prohibited periods. Pero Because kung matakpan sila, perbankya. Attorney, mabantayan bagyod nato ang mga muinumay sa ilahang mga panimalay. Og naabagyod tay way ani kay para ma-implement gyud kaning mga pagbawal nato kay we all know, Attorney, na even natay liquor ban, naaragyapoy ga baligya, naaragyapoy ga inom. So unsa pa ang significance ni Attorney? Exactly. There is no absolute, there's no hard and fast rule, no, to implement everything. But it's better to have a regulation rather than there is none. Itasulti is, pumadakpan lang. But the point there is, magsulita, di magpamadakpan tanan, so therefore it's better to wala. It's better na akin sa wala. That's my submission. There is a regulation that prohibits it. So, pag madakpan ka, timing, katong mga nagpatago, we admit that there are reports na even during the total liquor ban for the past 2 months, there were still small business, yung mga sari-sari store, yung gabaligya lang kayapon. But siguro wala lang. Nata sa Pilipinas, o Pinoy kita, no? So, bang kita palusot. That's the problem, no? We always, whenever there is a law or regulation that is provided, mangita kita, asa na dito makalusot. So, this behavior of the Filipino, kanang bitawang right, kanang bitawang ownership, something like that, no? Entitlement, so to speak. Naagi na sa Pinoy, mangita yun naglusot. So that is why it's a challenge among the to the PNP and to the implementing agencies of the government to arrest them or to catch them, no? But there is a directive of the mayor to fully implement every letter of the executive order 8 issues, the 8 issues, no? So on to that. But it's not a malito siyang pananawon na tama yung pampahilit, di ba kung madakpan tanan? So better pa wala? No, it's not. It's better na kung di ba madakpan tanan, pati nakalusot. Pero the thing is, there is the regulation. Okay, Attorney, last question ako sa imo since na-mention mo na ang gusto nato mahitabo, masatisfy pod ang economic state sa tuang dakbayan, no? Dili lang ang medical state. Kaning no movement Sunday, daghan pod ang nagapangayo, natanggalo na pod ni kay para makahanap buhay pa daw sila. Itong mga tricycle drivers, makabiyahe, makatinda, o unsa pa dira, Attorney, naapod ba tay plano natanggalo na ni?
Actually, no, I'm just the one speaking for behalf of the group because the executive order came out through my office. But every decision of every regulation that is so provided, every executive orders that is being issued to the mayor is from the IATF. It's a decision of the IATF. Depende na siya, no? But to my personal view, ang No Movement Sunday, correct, hindi sila makatrabaho during the Sunday. But we have 7 days a week na, so only one day lang ginapangayo. Now, can you just imagine that there is one day that there is no movement? So practically, we have reduced the incidence of COVID because everybody is in their homes and they're not outside of the residences and doing something else. But nonetheless, absolutely bawal ang paghanap buhay during Sundays, no? Because there are essential workers that is still allowed to do their work, do their thing during Sundays. The No Movement Sunday does not mean, in fact, may mga ganita, di ba, mga simba during Sunday. So it's not totally absolute, no? And wala na ito gisap ang economy sa Jensen during Sundays. I would like to correct that. Wala gisap ang because per EO, the essential workers and medical team, those who front runners of our economy, local economy, they are still allowed to move and to report to their work during Sundays. Our industries are still open during Sundays. Okay. Attorney, message na lang nimo sa publiko o reaction nimo na ang statement po nagihatag sa President sa PMA is very counterproductive daw, attorney, ato mga measures kay dili siya consistent. What can you say? Am I in the position to say that? No, because it's the IATF, by the way. It's the IATF decision, no? So I'm just a member of the IATF, and I'm not even the mayor. So pananaw na sa ato ang medical people na we respect that absolutely because they are also a member and they are being heard in every IETF meeting, no? Ginapamatian ka na even katong mga individual ng private sectors. Like for example, I'll give you one. There was even a request from the entertainers that they would like to open, etc. They will be allowed, etc. But considering that there is a very specific prohibition provided in the National Omnibus Guidelines na bawal din ang live entertainment. That is why it was not given the chance, no, na matagaan o matugutan na ma-allow. So that is it, no? So ginabalansin, no, because we have to balance everything. That's a very difficult problem of the members of the IATF because it has to balance economy and health of the people. So and this twin thing, economy and health, these are all essential to our survival. So we respect the opinion, but also there are so many considerations. Daghang salamat, Attorney Armando Clarin, ato ang City Legal Officer. Apilang gihapon ang Sorsogon Region nga taas og active og new cases bahin sa COVID-19 base sa datos gikan sa Department of Health. Aduna nay 1,897 nga active cases og 259 new cases ang region. Apan pinakataas nga confirmed cases ang natala sa niaging Biyernes sa Jensan. Niabot sa 92 ikumpara sa mga niaging adlaw karong Agosto. Ug duna sa mga pasyente ang namatay tungod sa virus. Apan ninuon aduna nay 54 ang naka-recover. Samtang niabot na ang dugang nga 11,000 vials sa Sinovac ug Moderna sa Dakbayan. Ug ipaabot ni nga i-anunsyo kung unsay priority group ang makadawat og bakuna. Kung magapadayon ang maayong supply sa mga bakuna, kampante ang LGU Jensan yung makabot ang herd immunity sa Oktubre. Mga kabrigada, na humana ang 2020 Tokyo Olympics gahapon. Sa final overall medal tally, nakakuha ang Pilipinas og 1 gold, 2 silver ug 1 bronze. Sa kasaysayan, kini ang pinakamaayo nga kampanya sa ato ang nasod sa Olympics. Ug adunay upat nga Olympic medalist nga mga taga Mindanao. Sama ni Heidelin Diaz nga taga Zamboanga, Nesty Petesio ug Yumer Marshall nga mga Pride of Davao del Sur. Dagan gyapon nga mga Pinoy ang malipayon og gibati si Carlo Paalam, nga taga Cagayan de Oro sa iyang silver medal finish pinaagi sa social media.
Congrats sa tanan nga atuang atleta. Mga kabrigada mo ka na ang atong hataw balita karong Lunes sa buntag at ang iyang mga balita karong hapon sa Ronda Brigada. Brigada, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghataw. Siyempre, huwag kakalimot magnigari. Araw-araw, 5 patak lang po ng nigari sa isang baso ng tubig. Talagang patak mineral. Narito na ang lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Lunes. Simulan natin sa mga kabrigada nating Aquarius. Mag-oration meditation. Yan ang magpapakalma sa iyo. Turuan ang sarili na magpatawad. Ingatan din ang ATM card. Sa mga Pisces naman, alam mo ngayon na ikaw ang gumagawa ng iyong reality. Maging matalino sa pagpili ng kaibigan. Sa mga Aries, kumonsulta sa psychic para magabayan sa effect ng mga desisyon. Iwasan ang magpadalos-dalos. Sa mga Taurus, alisin ang sumpa sa kamalasan sa process ng aura cleansing. Mag-pamper at mag-relax. Gemini, tuklasin na ugat ng kalituhan, isang pattern ng paulit-ulit na love, freedom ang kailangan ng pamilya. Sa mga Cancer, good influence sa iyo ang bagong kakilala. Okay ang kanyang choice, tuloy-tuloy din ang daloy ng biyaya. Sa mga Leo, makikilala ang soulmate sa isang event. Perfect partner kayo sa negosyo. Ayusin ang financial management para mas makita ang paglago ng negosyo. Sa mga Virgo, ingatan ang health para hindi mawala ang pagkakataong umasenso. Mag-practice din ang oration meditation. Libra, happy ka sa social event. Maaaring makikilala na dito ang magiging long-time partner mo o business partner mo. So, Scorpio, tatanggap ng surprise money mula sa almost forgotten na utang. Mag-ika po para tuloy-tuloy ang biyaya. Sagittarius, relax ka lang. May power of words na dapat piliing big kasin, gaya ng wonderful and happy life. And finally, Capricorn, mag-a-eyeball kayo ng kachat. Kung single, pero pag okay, ipagpaliban muna kung pamilyado na, maging faithful. Yan ang lagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Lunes, mga kabrigada. Uy, na daw bagong variant ha, Delta. Oo. Nalibog ko sa Ibang level mga na. pahayag. Lumalaban na siya sa durian. Iba-iba ang ano. Iba-iba variant. Kumunta ang durian nun, alam po panlaban sa Oo. dami ang amoy. Panglaban ba na sa dengue, di ba? Ang durian. Pakaunon daw kag durian. Bawal man sa Punta ospital. sa COVID po, dana po ba no? Kung magkaon ka og durian tapos umagin mo ka og coke, marumano ka. Oo. Wala kay Mike. Tinuod Oo. mo to, na kunyari isabay mo ang coke o ang durian. Narang na something nga may tayo mo Soft drinks. Oo. Oo. Because of sugar siguro, musaka imuhang sugar level, lalo na kung diabetic ka, o ang durian naman siya taas pod na, actually good cholesterol man ang nasa Oo. durian. Oy. Pero Oo. siguro kung taas imong blood pressure daan, hypertensive ka, naag yun. Sa bagay kay usahay good kumakaon. So, hindi mo gina-problema. Durian, karena nagapalpitate bitaw. Mas So, na iwas sugar. na lang. Huwag nang i-match Oo. yung dalawa. Pero ikaw ba, katulad yan, beer at balot, di ba, hindi daw pwedeng ipagsabay. Oo. May mga Kasi? ganyan. May durian kayo sa farm lot. Sa mo ang home lot na Home lang. Pwede ka Kailangan magdala. may Punta lot. tayo doon. Ha? Oo na, Kuha apito. tayo. Itong gibali ko dating durian good, pero naka-survive. Pag Sunday, pag 10 p.m., ibutang sa ang beer, durian lang kauna. Oo. Tapos pag 5 a.m. na kung ano po, dim na naman na. Luto lang durian? Sabi, joke lang. Ewan ko sa iyo. Pero bitaw mga kabrigada, maraming natuwa. Daghan kayo na happy na finally legal na sila na nagatagay. Oo, legal. Target Oo. yapon. Ana ganito mga sa Facebook page nato ng mga comments na ay nadi liquor ban. Mili Manggodoy, dapat Actually, gusto ko pantay-pantay kanina yung tanungin si pag-interest. Attorney Clarin kung nakatry sulay ba sila gawas kung Domingo. Kaya ako, every Sunday, gagawas man jud ko kay magtrabaho. Daghan kay kung maagian mo rag normal day. Pero kaning ato ang mga mini club sa Pioneer. Mini club. Mini clubs. Mini clubs bataw gana. Kay na interview namo sila. So, ma'am, unsa man ang reaksyon niyo ana kay na-lift na? Murag wala man gyapon kay magsugod man jud ang among business 9. Tiki ang sa ang sa iyo kay mag-end 9. So paunsa man na? Hindi na nako. Curfew. Hindi na Hindi ko kaya na problema, ang hindi naman mga- ako Oo. taga-LGU. Hindi, Mabait ako ngayon kasi may pa-process akong permit eh. Kailangan, polite lang ako. Uy, nabakunahan na ako nung Friday. Ay, O, unsa nga vaccine? Secret. Unsa? Hindi, Sinovac. Ang Same. Same. Ay, hindi. Same. Same. Same, oo. Sinovac. Uy, alam niyo ito, di ba, nakwento mo kasi, di ba, dapat bago, turukan, may mga BP and all. Sa amin, fill up, tapos interview ng very slight, tapos burok na. Ha?
Oo. Wala Tapos na after test, sa ka pa BP. BP. Tapos exit. Sa mo man gani kay di ba katong sa tong sa A1 ay tong sa Oo. priority A1 kay after mo ma-vaccinan 30 to 1 hour pa ang hulaton mo. Pero sa mo ay 30 seconds. mga 5 minutes. Mga 5 minutes lang sir break na Ala, magawa. pero ang importante ang prior eh. Oo nga, yun nga Ang yung natin. prior ang importante. Sabi ko, saan mga BP? Walang BP. Tapos turo ka na ako. Kinabahan ako. Dapat ma-check Oo. na ang process. Kaya what if taas ang blood pressure pag turok, may Oo. adverse side effect. Dapat matutukan Kasi nung day na yun, alam ko may something wrong. Kasi kinakabahan ako, nag-shake ako, parang kapila kami ni Rio. Tapos biglang turok na lang. Although ang goal na to Okay naman ako. Oo. Oo, good thing na okay ka. Pero what if What ang if, uban, hindi? no? Oo. Although ang goal nato nga makabuot jud ang herd immunity kay ginadali nato karon ang vaccination pero dili mo Dili sabay na, ani. dali-dali, oh, ng Oo, process. Sobrang, dali-dali. in fairness, sobrang bilis lang, less than an hour. Pati sina Ford, mga kasamahan natin. Pero no? i-check siguro na mga kabrigada sa mga nabakunahan og AstraZeneca sa Barangay San Isidro. This week na, depende kung kanusa mo na bakunahan. Like kami, May 26 mi na bakunahan or 25 ba? Next week ang amo ang second dose. So, para sigurado lang mo, adtuan ninyo ang Barangay San Isidro o di kaya namoy tawagan para ma-confirm ang inyuhang schedule. So, second dose na. Yay! Fully vaccinated Sa mga na. kabrigada din natin sa Fishport na tuloy-tuloy ang bakuna Correct. nila doon eh. Magandang umaga sa inyo dyan. O sa PSA pod kay ongoing gihapon karon ng kay katong ni Agi nagpaano nako Oo, sa Langgao. national ID. May nagkwento Congrats, sa Kent. akin. Oo. Happy kami O para karon sa'yo. wala lang gihapon online. Oo. So bali walk in lang siya. Bro, isahan na ang step 1 ug step 2 nga registration. Okay, mga kabrigada, unsa man itong ginapangagyan kalisod man o kalipay kami yung kauban Lunes, Santo Biyernes, sa adlaw-adlaw, tutok ra mo sa Morning Hataw. Paminaw mo sa 89.5 Brigada News FM. Ako inyong makauban nun yung alas 10 at alas 12 sa Udto. Kauban ang inyong morning hataw ka Brigada nga dili magsawa magtod sa inyong kalingawan matagadlaw. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada. Dili mi muwad ano gana nga ipaabot sa inyo ha ang mga importanteng balita. Ako si Kent Abrigana. Ug ako si Dale Bartolaba, be proud of Jensen again. Barog Jensen! O kiniya, Morning Hataw!